Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Okay, pag-usapan po natin. Basahin natin ha. Ang sabi niya, ang linaw yung pamagat pa lang, niregalo ni Tatay Digong, si Digong. Yan ang tawag niya kay Tatay Digong. Si Digong. Bestado. Ayungin Shoal, niregalo sa China. Okay. Tapos, sa una pa lang, palpak na po yung analysis niya. Alam niyo, mag-aabogado ka. Bokbok. Bokbok, bokbok. 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 No? Tawag sa kanya ng ibang vlogger, Anong tawag dito? May pumick up na po ng ating sinasabi diyan na ninyo pakiamoy mo pakiamoy mo nga si Jared kung naaamoy mo. Naaamoy daw. Si Jay Guevara yata ay nakakaamoy dito Okay. Basahin natin yung binabasa niya. Mismo doon sa kanyang post. Manila Times galing. Tapos babasahin din natin yung mas kumpleto. Ito po ang sinabi niya. The Chinese official said, teka po pala muna. Ang kanila pong pinaniniwalaan, ito, hindi mo maintindihan itong mga to Ang source po nila, yung Chinese official. Tanong, bakit nyo pinaniniwalaan yung Chinese official? Kala ko ba anti-China kayo? Diba? Kasi pag pinaniwalaan nyo yung Chinese official na yan, dapat paniwalaan nyo rin yung sinasabi nila sa iba. Ano ba yung sinasabi ng Chinese official na to? O lahat ng Chinese official in general. Ang sinasabi nila, kanila yan. Yung buong West Philippine Sea, kanila. Hindi nyo po pwedeng sabihin na selective lang yung pipiliin natin. Etong mga magdidiin kay Digong, paniniwalaan namin. Pero yung sinasabi ng China na kanila yung buong West Philippine Sea, kanila yung buong Ayungin Shoal, kanila yung lahat ng ating pag-aari dyan, hindi tayo dapat maniwala. Hindi po pwedeng ganun. Once na gusto nyong paniwalaan natin sila, dapat paniwalaan natin. Pero hindi po ako naniniwala Di ba? Propaganda lang din ng China yung sinasabi nila na kanila yan. Atin yang ayungin, katunayan, nariyan yung BRP, Sierra Madre. Hindi nyo ako maakusahan na ako ay pro-China. Kinukundin ako. Okay, balik. Yung kay Jared, binasa niya to sa Manila Times. Eto sinabi, ganito mag-discuss yan magbabasa ng konti tapos mag-iisip ng matagal. Ito ang pausalud ng political blogging tali-talinuhan pero nakakaantok. Okay, the Chinese official said there was already an understanding with the previous Duterte administration that the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. Ano na sasabihin? Kita nyo na, nakipagkasundo. Matagal mag-isip, hindi mo alam, parang pinapaunawa. Tama naman. Sinabi po yan ng Chinese official. Ang linaw, ulitin lang natin. The Chinese official said there was already an understanding. Ano po ibig sabihin? Meron po bang kasunduan? Understanding. Ibig sabihin, sa pagitan po nino, sa pagitan ni Pangulong Duterte at saka nung Chinese official, na ano po? Ayan. That the Philippines would not bring in large-scale building materials to Ayungin Shoal. Na ang Pilipinas po ay hindi magdadala ng mga malalaking building materials dun sa Ayungin Shoal. Malinaw po Pero kung matalino ka, kaya nag-conclude siya, kita nyo na, binamigay na pala yung Ayungin Shoal. Alam mo, bukbok, abogado yung kinukuha mo Asan dyan yung sinabi na pinamigay na yung Ayungin Shoal? Ang sinasabi, mayroong kasunduan na hindi magpapasok ng malalaking building materials doon sa Ayungin Shoal. Hindi po sinabing pinamimigay ni Duterte o nagkasundo
na binigay na ng Pilipinas yung Ayungin Shoal sa China. Wala. May narinig po ba kayo? Wala. Conclusion niya yun. Hindi ka pwedeng magkaroon ng konklusyon. Basahin mo dapat kung ano yung kasunduan. Ngayon, nagkamali siya ng binasa eh. Nabasa niya yung sinabi ng China na sumunod na binasa niya, we know that the Philippines with the change in government, there is a change in policies. O, kita nyo na? O, yan ha, babalikan natin yan ha. Ang sinasabi niya doon sa binasa niya to eh, nung nagpalit ng gobyerno, nagpalit ng policy. Nagpalit po ng policy si Pangulong Marcos. Ibig sabihin, si Pangulong Marcos, totoo yung sinasabi natin kanina, na ang presidente, ang soul, siya po ang may karapatan. Di ba? Hindi nila pwedeng ikatwiran na ang nagaganap ngayon dyan sa West Philippine Sea, ang may kasalanan si Duterte. Bakit? Oh, malinaw yung sinabi. Nung nagpalit ng Pangulo, nagpalit ng policy. So saan pumapalag yung China? Sa policy ni Duterte o sa policy ni Marcos? Sa policy ni Marcos. Ang linaw di ba? Huwag kang magtali-talinuhan, bukbok. Ano ang hindi inaalam ni Bukbok? Kung may kasunduan, si Duterte matalino yun eh. Si Duterte matalino pong presidente, hindi po simpleng presidente yan. Kasunduan, sabi ng China, sige, huwag kayong magdadala sa Ayungin ng mga building materials. In return, ano naman ang mahihita ng Pilipinas kung hindi tayo? Dapat may kapalit yun kasi kasunduan nga eh. Hindi naman makikipagkasundo si Duterte. O kaya maghanap ka dapat ng ibang source mo, Jared. Ha? Hanap ka dapat ng ibang source. Ano yung kasunduan naman? Hindi po papayag si Duterte na lugi ang Pilipinas. Wala dito sa Manila Times. Si Jared, walang kakayahan na mag-research sa iba. Si Badong meron. I-research natin yung karugtong. Ha? Ito yung sinasabi ng karugtong. Makikita natin yan sa Rappler. Yan ba talaga ang karugtong, Badong? Oo. Ulitin muna natin yung sinabi ng una. Ito, ang sinabi ng una, ito kasi magkarugtong yung sa Rappler It turns out, ayan. Ito, the Philippines to commit not to transport large-scale building materials to reinforce the Sierra Madre. Ayan, di ba? Yan yung binasa natin kanina. Basahin natin ngayon. In return, naman, ano mahihita ng Pilipinas pag hindi tayo nagpasok ng building material sa Ayungin? Ito po yun. In turn, China would agree to let only one vessel through during regular rotation and resupply mission to the BRP Sierra Madre. So, nakipagkasundo po ang magaling na presidente ng Pilipinas na nagngangalang Duterte sa mga Chinese officials na susuplayan namin yung mga sundalo namin sa Ayungin Shoal. Papayag kami dyan. Hindi namin tatayuan yung permanent. Pero papayag din kayo na yung barko namin na pansupply, hindi nyo haharangin. Tutuloy kami sa Ayungin para masuplayan yung aming mga militar. Ayan po yung kasunduan ng China at ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Bakit wala ngayong bombahan na naganap? Ha? Jared, hindi mo naintindihan, di ba? Sinisisi mo ngayon yung bombahan na nagaganap, yung pambubomba ng tubig, yung panggigit-pit sa atin ng China, sinisisi nyo kay Duterte. Samantalang ang linaw ng sinabi ng China, hindi ka na pwedeng umatras ngayon, kinot mo yung Chinese Chinese official Sabi ng Chinese official, wala namang gulo noon. Kasi pumayag si Duterte na hindi magdadala ng building materials sa Ayungin Shoal, pero papayag naman kami na papasukin yung barko nyo para mag-supply sa mga sundalo. O Jared, tanong ko, Bukbok, kung sinusuplayan natin yung sundalo dyan sa Ayungin Shoal, occupied natin yung Ayungin Shoal, di ba? Atin yan, di ba? Nagkakasundo tayo dyan, atin yung Ayungin Shoal. Paano mo sasabihin na niregalo yan ni Duterte sa China? Samantalang sinusuplayan natin yung mga nag-occupy na mga sundalo dyan. In fact, yun yung purpose ni Duterte. Hindi tanggalin, kundi suplayan yung mga military natin ng pagkain. Hindi katulad ngayon, kada magsusupply tayo, hinaharang tayo, hinaharas tayo dahil ayaw nating makipag-usap ngayon sa kanila. Ano mas maganda? Yung nakipag-usap tayo na susuplayan namin yan,
Pero hindi kami magtatayo ng permanent structure. Ngayon ba, nakakapagtayo ba tayo ng permanent structure sa Ayungin? Hindi rin naman. Hindi pa tayo pinapapasok ng maluwag. So anong mas beneficial sa atin? Yung panahon ni Duterte na pinapayagan tayong mag-supply sa mga sundalo natin na naka-occupy. Pakinggan mo to, Jared, ha? Abogado ka pa naman. Ay, hindi pa pala abogado. Nag-aaral ka pa naman ng abogado, pinagmamalaki mo. Anong mas beneficial sa Pilipinas? Yung pinapayagan tayo ng China, hindi tayo hinaharang na mag-supply sa mga sundalo nating nag-occupy ng Ayungin? O ngayon, nakada magsusupply tayo, hinaharang? At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.